Well, for sure alam na ng mga 18 to na ang SB19 pagtatag ang highest grossing documentary film in the Philippines. Aakalain mo ba ng SB19 na sobrang hirap na hirap sa kanilang pagsisimula na halos sumuko na ay naging CEO at ngayon ay isa sa kinikilalang P-pop king sa Pilipinas at globally? Ang SB19. Noong 2016, nagsimula ang proyekto ng Korean entertainment company na ShowBT Philippines para bumuo ng isang Filipino idol group gamit ang K-pop style training system. Pinili ang 5 miyembro, sila Pablo, dating Sejun leader, main rapper, si Josh Cullen, lead rapper dancer, Stel, main vocalist, Ken, main dancer vocalist, and Justin, visual vocalist. Sumailalim sila sa sobrang higpit na training sa singing, dancing at performance sa loob ng ilang taon bago mag-debut. Noong October 26, 2018, nag-debut ang SB19 sa kanilang single na Tila Luha. Sa simula, hindi pa sila agad sumikat at nahirapan silang makakuha ng malaking audience. Noong 2019, biglang nag-viral ang practice video ng kanilang kanta na Go Up sa social media. Dahil dito, nakilala sila sa buong Pilipinas, dumami ang fans na tinatawag na 18, naging simbolo sila ng P-pop rise. Noong 2020, gumawa sila ng malaking history nang mapasama sa Billboard Social 50 or 50. Sila ang unang Southeast Asian act na nakapasok sa chart niya ito. Kasama sa mga sumikat nilang kanta ang Ala, Burning hanggang sa huli. Mas malaking tagumpay ang 2021. Noong 2021, inilabas nila ang kantang Mapa, isang tribute sa mga magulang. Naging isa sa pinaka-emotional at sikat na kanta ng SB19, ginamit sa maraming events at tribute sa parents. Sa parehong taon, inilabas din nila ang What. Noong 2023, inilabas naman nila ang EP na Pagtatag. Ito ay isang global breakthrough. Kasama dito ang mga kantang Gento at naging global viral hit sa TikTok, and I Want You. Nagkaroon din sila ng world tour na tinawag na Pagtatag World Tour na sabi nga natin ay may pinakamataas na grossing documentary sa Pilipinas. 7 SB19 ngayong 2024 present. Sa kasalukuyan ng SB19 ay isa sa pinakasikat na P-pop groups sa mundo. May milyong-milyong fans sa iba't ibang bansa. Gumagawa na rin ng sariling music production sa ilalim ng 1Z Entertainment. At nagre-release ng bagong music, nagko-concert sa iba't ibang bansa, nagpapalago ng P-pop industry. Mula sa higpit ng trainees noong 2016, naging global P-pop icons ang SB19 ngayon. Marami silang pinagdaanan dahil kahit ang pangalan nila ay ipinaglaban nila at hindi ito basta-basta pera lamang dahil talagang umubos ang SB19 ng kanilang lakas at ng kanilang pera para maipaglaban ang kanilang pangalan bilang SB19 na hindi naman lingid sa mga fans na ginamit nila ang mahalima ito'y habang nakikipagbaka sila sa paglaban to own the name SB19. Ngayon nga ay mayroon na silang sariling company na 1C Entertainment. Well, magkano na nga daw ba ang kinikita ng grupo? Ang SB19 ay isa na ngayon sa pinakamalaking kumikitang P-pop group sa Pilipinas. Hindi eksaktong inilabas ang tunay na kita nila, pero may mga estimate based sa concerts, endorsements, streaming at merchandise. Ayon sa nasabing net worth, ang kabuoang net worth ayon sa mga estimate ng music analytics site or analytics site, humigit kumulang $28.5 million or mga nasa 1.5 to 1.6 billion ang tinatayang net worth ng SB19 bilang grupo ngayong 2026. Kung hahatiin sa 5 members, maaaring nasa 300 million ang bawat isa ang halaga ng kanilang asset at earnings. Well, malaki ang kinikita nila sa live shows. Mula 2019-2024, tinatayang mahigit 900 million ang kita mula sa ticket sales at major events. Noong 2025 Philippine Arena Concert,
Mahigit 100,000 fans ang dumalo at maaaring nasa 800 to 900 million ang economic revenue ng event kasama ang ticket at merchandise. Ibig sabihin, isang malaking concert lang nila ay pwedeng kumita ng daang-daang milyon. Kita mula sa YouTube at streaming. Ang official YouTube channel nila ay may 4 million plus subscribers, 800 million plus total views. Ang estimated earnings mula sa YouTube ay nasa $578,000 or $1.65 million or nasa 30 million to 90 million plus mula sa views pa lang. Hindi pa kasama dito ang Spotify streams at royalties. Kita mula sa endorsement, nagkaroon sila ng partnership sa malalaking brands tulad ng Pepsi, Pizza Hut, McDonald's, and GCash. Ang mga ganitong endorsement deals ay kadalasang milyong-milyong piso sa bawat kontrata. Net worth ng grupo, humigit kumulang 1.5 to 1.6 billion. Concert revenue, daang milyon hanggang halos 1 bilyong piso sa malaking shows. May kita rin sa YouTube streaming, endorsement at merchandise. Well, yan po ang success ng SB19. Pero ang success na ito ay hindi lamang pang sa kanila. Siyempre, mayroon silang mga staff, mayroon silang maraming binabayaran, at ngayon ay nagre-release ng kanilang nga pong mga sariling talent na kung saan talagang minimake sure ng SB19 na hindi ito mahihirapan tulad ng pinagdaanan nila before. So napaka-blessed talaga ng mapipili ng SB19 ng mga talent na i-release nila o ilalabas dahil hindi na sila maghihirap. Ang humahawak sa kanilang grupo or agency ay sikat na. Well, yan po ang ating latest update. Ilagay lamang ang iyong opinion about dito. Images or all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. And thank you for watching show. PS, para sa mas detalyadong update, i-visit nyo lang po ang Dramatic YouTube channel. Thank you for watching. Ano naman ang masisay ng mga SB19 fans dito dahil alam nyo na parte kayo ng kanilang tagumpay kaya naman mahal na mahal sila ng SB19.